Butsing malagkit po kayo dyan. Butsi po. Yes mga langga, butsing malagkit po tayo ngayon. Ito po yung ating recipe ngayon. I-share ko po sa inyo ngayon yung aming butsi dito sa amin sa Visayas. Butsing Bisaya po dito mga langga na hindi po ito giniling yung ating bigas. Kaya wag na nating patagalin. Simula na po natin. So una, magsaing muna tayo ng malagkit na bigas. Meron po ako ditong 4 and 3/4 cup ng ating glutinous rice. At hugasan lang natin ito ng mabuti yung ating malagkit na bigas. At meron po ako ditong pinagiling na niyog, 3 cup po ito, yung ating first na niyog ay pinagiling ko lang po. At maglagay po tayo dito ng tubig. Ito po yung ating pinakasabaw po sa ating malagkit na bigas. Pero kahit tubig lang po yung isabaw natin dito na hindi na po tayo gumamit ng niyog ay pwedeng-pwede po. Pero kung ito yung gata ang ating isabaw mas lalong sumarap yung ating butsi. Pero kung wala kayong gata, pwede talaga na lang na tubig na lang mga langga. At yung ating asin ay tunawin lang po natin, 1/2 teaspoon lang po yung ating asin. Tunawin lang po natin ng mabuti yung ating asin at saka na po natin ito isalang. At ngayon ay gagawa na po tayo ng ating pinakakuting ng ating butsi. Yung gagamitin lang natin na harina, yung first class na harina lang po. Pero kung wala kayong first class na harina, ay pwede kayong gumamit ng all-purpose. Ayan po mga langga, pagsamasamahin nyo lang po yung ating mga ingredients sa ating flour syrup. Nasa video screen lang po natin. Ito po yung nilalako ko noon mga langga nang hindi pa kami nagkabikiri. Kung ano-ano na lang po yung nilalako ko noon mga langga. Ang ating tubig dito ay hindi po natin iubos lahat paglagay. Hatiin po natin ito sa 3 bahagi yung ating tubig. Maglagay lang po tayo ng kaunti para hindi po tayo dito mahirapan sa pagpino ng ating mixture. Para hindi po maging bilog-bilog yung ating syrup flour mga langga. Kailangan po ay katamtaman lang po yung ating flour syrup, hindi masyadong malabnaw kasi pag malabnaw ay pangit naman mga langga at hindi rin pwedeng masyadong malapot kasi pag malapot ng masyado ay magastos po tayo sa harina at hindi rin pwede mga langga kasi pag masyadong malapot itong ating flour syrup ay pangit yung ating butsi, makapal yung harina at hindi din kasya itong ginagawa natin sa ating sinaing na malagkit. Haluin lang talaga natin ng mabuti para wala pong mga lumps yung ating mixture at kuminis din po. At ito na mga langga, ito lang po kalapot yung kailangan natin. Ayan po. At magpainit na po tayo ng ating kawali or ating mantika. At habang naghihintay po tayong uminit yung ating mantika ay ginaganito ko lang po mag-form mga langga yung ating malagkit na bigas ay ginanyan ko lang po. I-press ko lang po para siya mahigpit at saka ko po nilapad ng kaunti and then transfer ko po sa ating flour syrup. At patuloy lang po natin itong gagawin mga langga hanggang sa makarami po tayo at ready na po nating ilagay sa ating kawali. Noon mga langga, medyo matagal na din, mura pa noon yung mga ingredients natin ay tagpipiso lang po yung bintahan ko noon, yung naglalako pa ako nito. Ngayon mga langga, 3.20 or 3.420 po yung bintahan nila dito kasi meron po ditong palagi pong dumadaan sa amin sa aming tapat ng aming bahay na naglalako nito mga langga yung butsi natin na ito. 3.420 yung bintahan niya. Pero ako hindi na po ako nito nagbibinta, hindi na po ako nito gumagawa. Bali binabalikan ko lang po yung recipe ko noon, bali yung aking pinaglalako noon. Kung ano-ano na lang yung niluluto ko noon mga langga na inilalako ko, merong butsing kamote, pitsi-pitsi, merong butsi ubi, empanada, basta mga pampritong mantika mga langga yung nilalako ko noon. Kumbo, basta marami mga langga. Marami po akong niluluto, mga ukoy, puto, kutsinta, pitsi-pitsi, bayi-bayi, banana Q, kahit ano na lang po. At hindi talaga noon mawawala yung donut. At kailangan mga langga, mabilis kang mag-form ng pagganito ha sa ating malagkit na bigas para hindi ka po masunugan ng ating mantika. Yung gamit natin na mantika ay cooking oil po. Ang apoy natin ng ating kalan ay tansyahin nyo lang po mga langga para hindi din masunog yung ating butsi. At pag masyado namang mahina ay pangit din, mamantikain yung ating butsi. At kung masyado namang malakas, baka masunog agad yung ating butsi. Ay kailangan lang po ay
tansyahin nyo lang po. At pag nalubog na po yun natin yung ating malagkit na bigas sa ating flour syrup, ay ganituhin lang po natin magkuha mga langga papunta sa ating mantika. Huwag natin pong diratsahan, balikunin natin yung mga kaunti, yung mga flour, para po hindi tayo magastos, para po magkasya yung ating ginawang flour syrup sa ating malagkit na bigas. Ayan po mga langga, tingnan nyo lang, balikinuha natin yung mga excess syrup. At kailangan mabilis ka dyan gumawa para mahabol natin yung init ng ating mantika. At ito mga langga, hindi din masyadong magastos sa mantika. Basta mabilis ka lang nitong magluto. At lalo na pagkatamtaman lang yung inyong apoy dito, ay hindi talaga ito magastos sa mantika. Ibinabahagi ko lang talaga itong recipe na ito, baka naman makatulong din. Baka may mga viewers tayong gusto nitong gumagawa ng mga kakanin or kung ano-ano lang po, ay isi-share ko po noon yung aking mga ginawa. Hindi lang po tayo dito puro na tinapay na mga recipe, kundi isingit din natin yung mga ginawa ko noon na mga nilalako ko. Hindi po talaga ito magastos sa mantika kasi nga madali lang po talagang lutuin. Hindi natin kailangan yung golden brown talaga. Kunting golden brown lang ay pwede nang hanguin. At ito po ay may natitira po tayo. Ay may natitira pa po. Bakit? Kasi nga ayan po, madami pa po sana ito. Kasya lang po sana yung ating flour syrup. Kaso lang po, sunog po yung aking malagkit kasi nakalimutan sa dami pa namang ginagawa. Madami pa po yung magagawa yung ating tutong kasi nga medyo makapal yun. Kasya lang sana yung ating mixture. At ito na po mga langga, yung aming botsing Bisaya po. Ayan po, nakagawa po tayo ng 60 na piraso. Kung hindi lang sana nasunog, baka makagawa po tayo dito ng mga 65, 68. Nasa ganyan po kasi medyo makapal yung ating tutong At yung ating asukal na ginagamit ay was sugar lang po ako. Medyo mahal talaga yung puti. Ito ay light lang naman, pwede na rin. Ayan po yung ating coating. Hindi talaga masyadong matamis yung ating mixture. Kaya ito, mag-coating po tayo ng asukal. Ayan po mga langga. Sana nagustuhan po ninyo at sana nakakuha din kayo ng ideya kung paano gawin ito, yung botsing Bisaya. At nasa sa inyo na rin ha kung ano kalaki yung gustong gagawin ninyo dito. Kung magkano din ang inyong bintahan, pwede naman gumawa kayo dito ng malaki, medyo mulo malaki. At kayo mag-costing lang po bago kayo magbinta. At mga langga, maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Bye-bye!